Hello guys, magandang hapon po sa inyong lahat at sa mga sandali pong ito. Ngayon po ay February 9, 2025 at ako po ay nato ngayon sa may Purok 7 ng Barangay San Roque, Santo Tomas City, Batangas, na kung saan po ay ako po ay naambitahan na magpunta rito at mag-vlog dito po sa ginaganap pong mass marking ng guardians. Na ito po yung Fraternal Order of Guardians International. Ito po ito sa may Purok 7 ng Barangay San Roque, Santo Tomas City, Batangas. So ayan po siya at sa mga oras na ito ay nagkakandak po siya ng pagtuturo dito po sa mga naririto ngayon. Sila po yung mga umaten at mga dumalo ngayong hapong ito dito po sa ika nga ay sa marking nagaganapin po ng bawat ibig pong umanib o sumali at maging kasabi po ng Fraternal Order Guardian International Incorporated. Kapag pangalan ng asawa niyo, walang problema. Halimbawa, Lucy, walang problema yun. Kung mahal na mahal niyo. Pero tiyakin niyo lang yung spelling. Baka mahalagay niyo, Lucia. Patay kayo sa asawa niyo. Diba? At nariyan po ang ating guest na walang iba kundi si Konsihala Helen Grace Navarro at nariyan po din ang ating Councilor Ginoong Andrian Carpio. Yan ang pangalan sa satellite. Okay, kung dito makikita kayo merong L. Ibig sabihin natatangasan, Luzon. So ang bawat po kasapi ay kaani po dito sa Guardians Fraternal Order of Guardians International. Mayroon po kanya-kanyang pangalan. Tinuturo po niya yung mayroon po kanya-kanyang pangalan ang bawat membro o kasapi dito po sa Fraternal Order of Guardians International Incorporated. Pero lagi natin tandaan, iba-iba pa ang ating pangalan, subalit isa ang ating apelyido, Guardians. Kaya tama na sila, tama ng bangayan, tayo magkaisa para sa ating bayan. Tama? Sabi po niya, sa oras na ito ay kinakailangan po yung pagkakaisa, yung unity ng bawat membro. Wala pong siraan, wala pong bangayan, na sila po ay magkakaisa dito po sa bilang magkakapatiran o magkakapatid po dito po sa Guardians. Welcome natin ang vlogger ng FOTAI, taga Santo Tomas. I-follow ninyo siya, i-share. Kanina nagkaroon ng PT program tayo, i-post niya agad. Malapakan natin siya. Salamat po sa inyo lahat. Ang Delta Chapter, 1st Division Command, Battle Unit, ay nagkaroon ng meeting program kanina. Parapakan natin. Pilihan natin ang konting panalita, ang ating bisita na konsehala ng lungsod ng Santo Tomas. Walang iba kundi si Dr. Helen Grace Navarro. So yan po, sa mga oras ito po ay tinawagan po ang ating pong Dr. Helen Grace Navarro bilang konsehala ng ika nga ay City of Santo Tomas, Batangas. Magandang umaga po sa ating lahat. Una po sa lahat ay ang aming pasasalamat sa inyong imbitasyon sa amin. Nakakataba naman po ng puso ang sinabi ni Sir na ang inimbitahan niyo lamang yung inyong dadalhin. Ay kami po ngayon pa lang ay nagpapasalamat na sapagkat alam niyo na po, malapit na po. Malapit na kami husgahan. Ano po? Kami naman po sa sanggunian, sa aming pong naging trabaho, ay kami naman po hindi naging pabaya. Talaga naman pong ginawa po namin ang lahat ng pwede namin gawin para po sa ikauunlad ng lungsod ng Santo Tomas. Pag-upo pa lang po namin ay kami po hindi na tumigil sa aming ginagawa paglilingkod. Sabi nga po ni Sir Carlos, ako po ang Pangulo ng Komite ng Pangkalusugan. Sana po ma-avail niyo po lahat ng programa po ng ating pamahalaan. Kami po ay 2 beses na umiikot sa lahat ng barangay tuwing Martes at tuwing Huwebes. Nagbibigay po tayo ng libreng serbisyo, pangkalusugan para po sa lahat ng mamamayan ng Santo Tomas. Ito po walang bayan.
talaga po walang bayad. So sana po ay kung nasaan po yung aming programa, kung nasaan pong barangay, sana po ay inyo pong tangkilikin. Ang hangad po namin ay manatiling malusog lahat ng mamamayan sa lungsod ng Santo Tomas. So sa ngalan po ng ating Mayor Atty. Arjun Marasiga, kasama po ang aming ina ng Sanggunian, si Vice Mayor Cathy Jorge Perez, kami po ngayon pa lang ay lubos na nagpapasalamat sa inyo. Kung hindi po sa inyo, hindi po namin mararating kung nasaan kami ngayon. At kami po ay humihiling pa na sana po ay kami po inyong pagsama-samahan. Kami po ay nandyan lang sa Sanggunian. Halos po araw-araw ay kami nandyan. Pwede niyo po kami i-text, pwede niyo po kami tawagan. Hindi po kami nahihirap na natin. Ako po'y nasa Santa Cruz lang. Malayo man po ang aming bahay, pero ako halos araw-araw ay nandyan po sa bayan, sa lungsod ng Santo Tomas. Ano po? So kung meron po kayong kailangan, kami po ay handang mag-service sa inyo. Huwag po kayo itang nahiya na kami po ay inyong kontakin. Kami mga staff din po kami na pwede nyo pong makausap. So sa inyo pong lahat, ang aming pong pasasalamat at kami po yung humihiling para po ako, para po sa ikatlong pagkakataon. Ano po, salamat po sa mga nandiyan po sa likod. Alam ko po na kami po inyo rin tinulungan noong nakaraan. At humihiling pa po ako ng unipang lungsod. Magandang hapon po, pagpalain po tayo ng buong lumihan. Salamat po. Maraming salamat po sa ating... Magandang hapon po, Konsyala. At ang susunod naman, tingnan natin ang ating priorita. Mga na sa City Hall pa. Ang pinas na walang kita, totoo naman talaga. Dito na yung nagtatago eh. Ayaw ko sabihin. Ayaw ko sabihin. Sa survey, sa kasunduan ng Pagkas. Kami po diretsyahan. Kaya hindi natin kasi ang inisip namin yung pagpakanan ng mga membro, sabi ko nga, mula sa eleksyon, after eleksyon, may nilapit kami. Kailan naman tayo pupoto, di ba? Kaya dapat tayo pupoto natin, ito nararapat. Kaya, dalawang karpyo. Pero itong isang karpyo, ay kunsyahan na yun. At napakasipag, matulungin talaga. Sa salita, walang hindi. Request nga sila sa amin, magtunit ng tugo. Magtunit ako ng tugo. Minsan, tayo mga kaljas, magtutunit ng tugo, may pag-coordinate tayo kay Kunsyahan. Kay Kunsyala. Okay, walang iba, kundi si Kunsyal Adrian Carpio. Welcome po, welcome. Sa mapapaalam ng kapag ko sa akin lahat, hindi ako sanay si Kuya Carlos ay seryoso ganito dahil sabi nga niya, nakasama ko siya. Di kung ano lang yung nakikita niya, ganun lang din po ang aming ugnayan. Pero yung sinabi niyo po kanina, totoo po nakakataba ng puso, Tita Helen. Kasi po, ako po ay isang kandidato. Before po ako maging konsehal, ako po isang guro. 18 taon po ako nagturo. So iba ho ang pundasyon ko ng pagiging sa publiko, servisyo publiko. Lamang ay mas pinili ko talaga ito dahil alam ko yung ating magagawa para sa komunidad ay mas magiging malawak. Binanggit din po at natutuwa ako talagang monitor din po naman ng mga naglilingkod. Isa po sa hindi ko man committee at alam natin may magagawa tayo, gawin natin. Diba? Kasi nandiyan yan. Yung pong bloodletting, simula po nung ako ay na-appoint, talaga po yan itinutukan namin. At ngayon pong linggo, darating February 15, continuous po ang bloodletting. So, marami rin po tayo mga kapatid po ninyo, na kasama po, na sa laging nakaantabay din po para sa bloodletting. Ito po ay sa February 15, dito po sa Barangay Hall po ng San Roque. So, kung sino po nagnanais sa inyo na mag-donate, napakalaking tulong po. At nais ko pong ipapagod sa inyo na hindi lamang po tayo ang nakararanas ngayon ng sobrang kakulangan ng pag-donate ng dugo. Sa isang araw po, mahina na yung isang araw na minangangailangan ng dugo. At sa tulong po ninyo, hindi lamang naman po ito para mas mapabuti ang inyong kalusugan. Ang pangalawa nito ay makatulong kayo sa kapwa. At naniniwala ako
na kayo ay narito para maiabot ko rin kung anong magagawa ng samahan ninyo na tulong sa ating kapwa. Ano po? Kaya po, kami po ay nauna po, boss, hindi galing kay Vice, hindi galing sa amin at dito. Pangalan ni Vice. Wala naman, nakalagay doon ni Pinoy Ikli ang karap at saka Pinoy Babuha na kayo nila sa bulo. Oo naman. Oo naman sa lakas. Oo naman. Tawa-tawa ko lang si boss. So yun po, tulad ko rin po, kami po ay bukas sa pagtulong. At sasabihin ko sa inyo, ako po ay nanalo, hindi dahil sa pamimigay. Nanalo po ako dahil sa tiwala na nakukuha ko doon po sa kakayanan magagawa natin. Yan po yung nakakalungkot ngayon, parang ang tanong, nanalo ang politiko dahil lamang sa ganito. Bilang isang guro, hindi dapat. Kasi nga, kung gano'n at gano'n, magpapatuloy naman po ating komunidad na parang hindi aasenso lalo ang bayan pagka gano'n. Subukan niyo po kami muli. Wala kami dapat hindi palawakin, paigtingin, patibayin ang mga programa ng ating butihing mayor, vice mayor, sangguniang panlungsod. Subukan niyo po kami na sa inyong harapan. Tama ang sabi, free founder, meron pang susunod na botohan. Huwag po kami bumoto kung hindi namin magagawa. At tinitiyak ko sa inyo, ang isang kapagpalang hapon at papalain po tayo ng may kapal. God bless us po. Ay, yung po sa PD, pag nandiyan na po ang PD, ano naman yun? Huwag lang mo namin. Hindi, okay. Kami na, ginagawa nga namin talaga. Kaya po rin yun. Pero meron po kayo tatanong. Opo. Ito, nandiyan yung lahat ng kapatiran. Kung sakali ng kapatiran namin na nailangan ng dugo, pwede pa kami lumatis. Okay, ang sagot po ay opo. Okay, preparat po natin. May sagot po kaya, opo kung available ang dugo. Kasi nga po, nagiging problema, amin nito sa inyo, marami ang nangangailangan, mas marami ang nangangailangan kaysa nag-donate. So ang tanong, saan po pupunin yung dugo? Diba? Kaya nga yun ang lagi kong hamon. Isipin natin, hindi kung ano ang makukuha natin. Isipin natin kung ano ang ibibigay natin. At alam nyo, bilog ang mundo, darating ang oras at huwag naman sana sa ating tumama. Alam nyo, kung ano ang tinatin nyo, yun lang din po ang inyong aanihin. Ano po, salamat po sa inyo. Sa linggo mo, baka po pwede. Alas 8 po ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito po sa barangay hall po ng San Roque. Yan. Sige po, salamat po. So ayan po, at sa mga oras pong ito ay magpapatuloy po ang bukas marking na ginagana po dito sa Purok 7 ng Barangay San Roque, Santo Tomas City, Batangas. Ito po ay magpapatuloy at sa hapong ito ay binabati ko po ang lahat ng membro ng guardians dito po sa Santo Tomas City, Batangas, sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Sa iyo po at magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang inyong kaibigan, kabayan, kabalikatan, Kuya Edgar Makata ng Santo Tomas City, Batangas. Please subscribe my YouTube channel, Kuya Edgar TV.